Dito naman po tayo sa may analysis of non-rectangular beam. So, pinaghiwalay ko na lang sila kasi baka um, mag-overtime na naman tayo sa may design. Okay, dito naman tayo sa analysis. So, syempre, kung meron din tayo or kung meron tayong steps on how to solve or on how to design non-rectangular beams, meron din po tayo dito sa may analysis. Kapag tinatawag or sinasabi po nating analysis, ang magiging unknown po natin dito, okay, ang unknown natin dito naman ay si MU or si ultimate moment capacity. Okay, ang given naman dito ay sina with depth or effective depth, okay, si F prime C, si Fy, at saka naman si AS or si area of steel. Okay, so parang magkabaliktad lang sila, di ba? Okay, so dito, meron din tayong steps to uh, sundan, okay, steps to follow, yan. So, step number 1 tayo. Step number 1 is solve muna natin. Solve natin si AS balance. Okay, so solve AS balance or AS sub P. Okay. So dito, kapag sinosolve natin si AS balance, di ba syempre, ang una natin isosolve dyan ay si C balance. Okay, so CB na lang yung ano, para ano, yan, CB. Tapos meron po siyang formula na 600 K D all over 600 plus Fy. And then, after nyan, makukuha na natin yung value niya. And then, syempre, makukuha na din yung value ng AB or A sub B natin. And after that, makukuha na natin yung value ni A2. Okay. And after that, kapag nakuha na natin yung mga yan, pwede na po tayo summation forces. Okay. Summation forces horizontal is equal to 0. Lahat ng right. Okay. Lahat ng papunta sa right is equal to lahat ng papunta sa left. Okay. So we have T is equal to, since ito ay, for example, mamaya yung example natin, pero ito para mas safe tayo or safe natin i-ano to. So T is equal to C1 plus C2. Okay. Depende kasi yan kung ilan yung ano niya, magiging compression niya. Kung dalawa yung compression area, edi syempre C1 at C2. Pero kapag iisa lang, kahit CC na lang yan. So dito, kakaroon tayo dyan ng AS balance multiply by Fy is equal to, okay, 0.85 F prime C A1 B1 plus 0.85 F prime C A2 B2. And then, makukuha na po natin yung value natin ng AS balance. Okay. So, dito naman, sa AS balance, nakuha na natin. And after this, dito naman po natin i-consider yung AS provided or yung AS mismo na given kay AS. So, sulat ko na lang if AS, itong AS na ano to, ito po yung given na, or AS provided, sabihin ko na lang. AS provided ay less than or equal to AS balance or AS sub B. Okay. Ibig sabihin po nito ay still yields or still yield. And then, Fs natin ay equal siya sa Fy. Okay. But if AS provided is greater than, okay, kung nag-greater than naman, or mas malaki naman si AS provided, ang magiging ano naman natin dyan is, kesa sa AS balance natin, ito po ay still does not yield. Okay. Okay, or sabihin natin at ganito na lang. Yan.
Okay. And then, ang Fs natin dito is not equal to Fy. Pero, sasabihin ko na sa inyo na itong still does not yield dito sa may non-rectangular beams ay rare po siya. So, yung magiging example po natin later on is laging still yield po yan. Okay? Kasi kapag, pwede namang mag-still does not yield, pero on the following or next chapter na po tayo sa may T-beams and doubly naman po yun. Okay? Doon po natin malalaman lahat kung paano yung gagawin kapag nag-still does not yield. Okay? So, dito, after that naman, kapag still does not yield, dun sa may chapter 3 kasi, ang fee natin dyan is 0.65, pero wag ko muna isulat dyan since hindi pa naman natin sakop yun. Okay? So, next step po natin after that, okay, step number 2. Step number 2 po natin is still yield po. Ito ha. Okay. Kapag nag-still yield siya, since lahat naman ng example natin ay still yield, okay, step number 2 tayo. Sige, ano ko na lang, step number 2 dito. Okay, so use natin, okay, use AS provided as AS. And then dito, ulitin natin yung ginawa natin kanina. Magsa-summation forces ulit tayo. Okay. Summation forces horizontal is equal to 0. Lahat ng pa-left ay equal sa lahat ng baliktad. Lahat ng pa-right ay equal sa lahat ng pa-left. Okay, dito we have T is equal to C1 plus C2. Okay. And then, T natin ay ASFY is equal to 0.85 F prime C A1 B1 plus 0.85 F prime C A2 B2. Okay. And this one, makukuha naman natin dito. Dito kasi ang magiging ano natin, ang magiging unknown na natin dito is si A. Okay? Or sabihin natin muna 80. Okay? Kasi ito given na po yan. Okay? Given po yung A1. Okay? Dahil parang dun sa may example natin kanina, dun sa may design, di ba? Okay, ito naman, magkakaroon tayo dito ng formula ng A2 since, okay, so A2 is equal to AT plus A1. So, na-introduce ko na naman na din to sa inyo kanina, di ba? Or dun sa may design po natin. Okay. So, ito, magkakaroon tayo dyan or ang magiging unknown natin is si area total or area total. Total A, okay. Ito po, ito yon 80, A total. And then kasi, bakit yan yung sinasabi kong unknown? Kasi po, itong AS po natin ay given po yan. May given po tayong FY, may given tayong F prime C, given din ito, given yan, given yun, ito. Okay, so A2 lang yung wala. Okay, yan lang yung wala. So, since hindi naman natin pwedeng sabihin A2 yan, okay, gamitin natin yung A total minus A1. So, ang A1 naman is given yan. Okay? So, dito magiging palitan pala natin ito. Palitan na lang natin to para mas magets. Okay, so AT minus A1 beta B2. Hindi siya beta. B2. Ayan. So, makukuha na natin dito yung value natin ng A total. Okay. After ng A total natin, makukuha naman natin yung value ng A2 natin. Okay. After that, kunin natin yung value ni C. And then, sabi ko nga, lahat or every time na magkakaroon tayo ng value ng C, check natin yung assumption. Okay. So, check assumption. So, we have Fs is equal to 600 multiplied by D minus C all over C.
Okay. Katulad lang din to nung ano natin, pag-check ng assumption natin kanina sa may design. Parehas lang din dito sa may analysis. Okay. So dito, ang Fs natin, okay, ang Fs natin ay greater than or equal to 1,000 megapascal. Therefore, nasa may tension controlled po tayo. Our value of phi is equal to 0.90. Okay. Kapag naman, ang Fs natin ay greater than 400 but less than 1,000 megapascal, doon naman tayo sa may transition region or zone. Okay, pares lang naman sila. And then, magkakaroon tayo dyan ng value ng phi is equal to 0.65 plus 0.25 Fs minus Fy all over 1,000 minus Fy. Okay. And then, wala na tayong compression region, kasi, compression control, kasi nga po, ibig sabihin lang nun ay still does not yield po yun. Okay. So, ito lang din muna. Pero kung gusto nyo, sige, sulat nyo na din yan, compression region or compression control that meron tayong fee doon na 0.65. Okay. Bakit natin to inaano? Bakit pa natin to kinukuha? Since ito, inulit na lang naman natin to eh. Ito, inulit na lang naman natin to kasi meron na tayo dito kanina, di ba? Okay. Parang inulit lang natin yan para alam po natin kung ano yung gagamitin nating fee. Okay. Kasi nga po, dito na tayo. After that, okay, dito naman tayo sa step number 3. Dito na natin kukunin yung magiging formula or nandito na din yung formula ng MU natin. Diba sabi ko kanina, ang MU natin or the ultimate moment capacity is equal lang din po siya sa may phi MN natin. Okay, so meron po tayong MU is equal to phi, okay, C1 multiplied by D minus A1 all over 2, okay, plus phi C2 multiplied by D minus A1 minus A2 all over 2. And then, dyan mo naman kukuha si MU. So, ganyan lang po kadali ang analysis natin. Okay? Sobrang ikli nung ano natin, steps natin dito, di ba? Okay. So, sobrang iksi, pwede natin i-memorize yun agad-agad. So, example tayo. Ito na lang sa baba niya. Okay, so problem 2. Okay, dito, ang given natin, sulat lang muna natin yung mga given natin. So, we have F prime C, okay, is equal to 21. Tama ba? 21 megapascal. Fy naman natin, wait lang, palitan ko lang si F. Ang Fy naman natin is equal to 345 megapascal. Okay, and then ang unknown natin, since nasa analysis tayo, ang unknown dito ay si ultimate moment capacity. Okay, so yan ko lang yung drawing natin. Okay, ito po yung figure natin dito sa problem number 2 natin. Okay, makikita ninyo dyan, it is also a hollow, non-rectangular beam or hollow beam natin because meron tayong parang tapyas dito, di ba? Okay, may parang tapyas tayo dyan. Ayan. Okay, so first things first, ang lagi nating inuunang isolve ay si effective depth. Okay, ang effective depth po natin is it is just itong whole or itong total depth natin minus naman dito. Okay, so 700
minus 75 is we have 625 millimeters. Okay. And then, meron tayong, di ba sabi ko nga kanina, ang isa pang given natin dito, aside sa mga dimension and F primes and Fy is si AS or the area of the steel reinforcement. So dito, isolve natin si AS since meron naman siyang nakalagay dito sa may figure natin, di ba? Okay, so we have 4 multiplied by pi all over 4 multiplied by 32 squared. So, cancel ko na lang si pi. And then, i-solve natin gamit ang Casio natin. Mahiwagang Casio. Okay, so pi, shift pi, multiply by 32 squared. So, it is equal to, iyan natin siya, 3216.991 square millimeters. Okay. And after that, pwede na nating simulan yung steps natin kanina na-introduce ko or na-discuss ko. So, sa first natin, kunin natin si AS balance. Ang first natin dyan is si C balance or si C sub B. C sub B na lang or CB. So, we have 600 multiplied by D all over 600 plus Fy. So, we have 600 multiplied by 625 all over 600 plus 345. It is equal to, pinutin natin, we have 600 times 625 all over 600 plus 345. It is equal to 396.825 millimeters. Okay. And then next naman natin dyan is si A sub B. So we have beta 1, C. Okay. Nalimutan ko pala dito ang beta 1 natin since ang F prime silang naman natin ay 21. Ang beta 1 natin ay 0.85. Okay. So 0.85 multiplied by 396.825. It is equal to, pinutin po ulit natin, we have 0.85 times 396.825. We have 337.301 millimeters. Okay, pansinin natin, ang area, ang total A natin or A total natin ay greater than 150, di ba? Okay. So, meron po tayong, magkakaroon po tayo dyan ng A2. Since ito lang, ang A1 po natin kasi ay 150, pero ang nakuha po nating area or yung A total natin is lagpas siya sa 150. So, ibig sabihin, meron tayong ganito pa rin dyan. Okay. Kakaroon tayo ng compression din po dito. Okay. So, solve natin si A2. A2 is equal to 337.301 minus natin sa A1 natin na 150. We have 187, tama, 187.301 millimeters. Okay. So, ano natin yung figure ulit ha. Wait lang. Okay, so ito po yun. Ito po yung drawing niya, di ba? Okay, dito, palitan na lang natin siya ng A2. Maliit na 8. Yan, A2 na lang yan. Pati ito. A2 na lang din siya. Okay, pero before natin tong etong kunin, di ba, mayroon pa tayong dito. Mayroon pa tayong kukunin dito, di ba? Okay. So, para makuha natin si AS balance, gamitin muna natin tong, kasi pare-pares lang din naman sila ng figure eh. Okay, dito na lang, sige, gamitin natin dito. Dito na lang siya. No, dito na lang. Okay, magsa-summation forces tayo since ang hinahanap naman natin is si AS. Okay, si AS balance ha, kasi meron naman na tayong AS, di ba? Si AS provided, which is
equal to 3216.991. Ang kinukuha natin dito si balance condition. Okay. So dito, balance condition pa lang muna tayo. So we have summation forces horizontal is equal to 0. Okay, lahat ng pa-right, lahat ng pa-left. Okay. We have T is equal to C1, okay, plus C2. Okay. So AS, B, or A is balance. Ano ko lang. Yeah. AS balance multiplied by FY is equal to 0.85 F prime C A1 B1 plus 0.85 F prime C A2 B2. Okay, so ASB or AS balance multiplied by 345 is equal to 0.85. F prime C natin is 21 kanina, di ba? Okay, multiply by 150. Multiply natin, ano yung ano niya, width niya? 150 din. Okay, square. Plus 0.85. F prime C is 21. Ang A2 natin, ano yung A2 natin kanina? We have 187.301. 187.301 multiply by itong ano natin, itong width natin ng area 2, which is 150 times 3, 450. Okay, 450. And our AS balance is equal to, ipinutin natin siya. We have 0.85 times 21 times 150 times 150 plus 0.85 times 21 times 187.301 times 450. Okay, is equal to, or divided by pa natin ng 345. So it is equal to 5524. Okay, sulat ko na lang. 5524.986. 86 square millimeters. And then, alam natin kanina na yung value natin ng AS provided, we have 3216. So, ibig sabihin, ang area of steel in balance condition is greater than, okay, or ito muna, yung provided muna yung isulat ko para hindi nakakalito. So, AS natin ay less than area of steel in balance condition. So, ibig sabihin lang po nito, steel yields. Okay? Steel yields po siya. And then, syempre, kapag steel yields tayo, ang Fs natin ay equal to Fy. So, that is equal to 345. Okay. So, next naman natin, okay, step number 2. Tapos na tayo sa step number 1. Step number 2 naman, i-use daw natin, okay, use natin yung AS natin, which is equal to, ilan yun? 4 multiplied by pi all over 4 multiplied by 32 squared. So, yan yung gamitin natin. And then, gamitin or ulitin ulit natin. Di ba ulitin lang din naman to, itong part na to. Ito po. Ayan, ulitin lang po natin yan. Okay. Pero nga, magiging AS na to, hindi na siya balance. And ito naman ay yung hinahanap na natin. Okay, dyan na banda. Okay, yung sinulat ko po kanina sa may discussion ng steps ng analysis. Okay, so dito, we have C, or yung T muna natin, is equal to C1 plus C2. From the figure or from the force diagram pa rin po ito ha. Okay, lahat ng pa-right is equal to lahat ng pa-left. Okay. So, AS natin, Fy, is equal to 0.85. F prime C, okay, A1, B1, plus 0.85. F prime C, A2, B2. Okay.
Dito sa AS natin, meron tayong given 4 multiplied by pi all over 4 times 32 squared times 345. Okay. And then we have 0.85. F prime C natin is 21. And then multiply by 150 na A1. Multiply ulit ng width ng A1. Okay, B1 rather. Okay, so plus 0.85 F prime C natin is 21. And then yung solve natin kanina na value or yung magiging formula natin ng A2 is what? So A2 is equal to AT minus A1. So yan po yung isa-substitute natin dito sa A2. So we have AT natin is wala pang value. So 0.85 C. Okay, tama ba? Tama ba? 0.85 C or sabihin na lang natin A total na lang siya. Okay, so A total or A2 ano? Tama nga, tama nga. Area total minus yung A1 natin na 150. Multiply by B2, ilan na yun? 450. Okay, so makukuha na natin si A total. Okay. Siya din lang po si A ha, yung wala siyang ano, yung total lang po yan. So, pindutin po natin dito. Mag-shift solve po tayo, no? Okay, so we have, mag-store muna tayo. So, 4 multiply by pi all over 4. Ba't ginanon ko pa? Pwede namang i-cancel. Okay. Times 32 squared times 3, 4, 5. Okay. Equals natin, ang shift store natin si A. And then 0.85 times 21 times 150 times 150 ulit. Okay. So, shift store B. Okay. And then lastly, mamaya na lang yun kasi mag-ano na tayo. Shift solve na tayo. So, A is equal to B, alpha B, plus 0.85 times 21, okay, times X minus 150 quantity times 450. Okay, so shift solve. Okay, so we have 238.171. So 238.171 millimeters. Okay, so solve naman po natin. Bakit pa sinosolve natin to? Kasi nga po, hindi pa po natin alam kung ano po yung magiging value or ano po yung measurement ng A2 po natin. Pero alam po natin na sumobra siya sa 150 kaya meron po tayong A2 dito. Pero hindi lang po natin alam yung exact value niya. Kaya hinahanap po natin. So dito naman, pwede naman nating i-solve na din si A2 natin. So A2 is equal to 238.171 minus 150. So, ito po ay equal saan? 88, tama. 88.171 millimeters. Okay, and then, next naman po natin dyan, kunin natin si value ng C natin. Okay, so A natin all over beta 1. So, A, or yung total A natin is 238.171 all over or divided by 0.85. So, tingnan natin kung ano yung value niya. 238.171 divided by 0.85. So, we have 280.201. 280.201 mm. And after that, pag may C na tayo, check natin yung assumption. So, check assumption. Check assumption. So, you have Fs is equal to 600
D, ano yung D natin? 625 minus C na 280.201 divided by 280.201. Then, ano po yung magiging FS po natin dyan? Pinutin natin. Of course. We have 600 multiplied by 625 minus 280.201 divided by 280.201. So we have 738.325 megapascal. O ito, hindi po siya greater than 1,000 or equal. So ibig sabihin siya po ay less than, okay, 1,000 megapascal. Saan po siya pupuntang region? We have, pupunta po siya sa may transition region. Ito po yung sinasabi ko para makuha po natin or para malaman po natin yung gagamitin natin value ng fee natin. So, sa transition region, meron po tayong formula ng fee which is 0.65 plus 0.25 multiplied by Fs minus Fy all over 1,000 minus Fy. Okay. And then, substitute lang natin yung mga wala pang value dyan. So, 0.65 plus 0.25 multiply by Fs natin. Yung Fs na gagamitin natin na itong Fs natin na nakukuha lang po natin. Ito po. Ayan. Okay. So, 738.325 minus Fy natin na 345. Tama ba? Okay. Divided by 1,000 minus 345. So, ito po ay equal saan? Check natin. Pindot tayo ng calculator. Pati dapat kayo dyan, nagpipindot din po kayo ha. Okay, so 0.65 plus 0.25 multiply by 738.325 minus 345 divided by 1,000 minus 345. So, it is equal to 0.800 or simply 0.8. Okay, so 0.800 na lang. So, 3 decimal places pa rin, pero pwede na natin ipindot sa calculate na 0.8. Yan. So, next naman natin, yung step 3 natin, makukuha na po natin ang value ng MU natin. So, we have MU is equal to phi C1 multiplied by D minus A1 all over 2 plus phi C2 multiplied by D minus A1 minus A2 all over 2. Okay, so we have MU is equal to 0.80 or 0.8 multiplied by 0.85. F prime C natin, 21. A1 natin is 150 and also the B1 is 150. Multiplied by D na 625 minus 150 all over 2. Okay. And then plus 0.8 times 0.85 F prime C na 21. A2 natin, ano yung A2 natin kanina? 88.171. And then, B2, ano yung B2 natin kanina? Yung buong ng area 2, 450. Okay. So, 450 siya. And then, multiply by D na 625 minus A1 natin na 150 minus A2 natin na 88.171 divided by 2. Okay. And then, dito, makukuha na natin yung value natin ng MU. So, napakasimple lang ng analysis, guys. Okay, so 0.8 times 0.85 times 21 times 150 times 150, okay, times 625 minus 150 divided by 2. Okay, equals natin plus 0.8 times
88.85 times 21 times 88.171 times 450 and times 625 minus 150 minus 88.171 divided by 2 and press equal, and we have pindutin ulit yung eng, and then dapat naka-point or naka-times 10 raised to 6 po tayo ha. And then we have final answer of 420 or 420.865 kilonewton meters. And this is now our final answer dito po sa may analysis of non-rectangular beams or mga hollow rectangular beams po natin. Okay. So, kapag may tanong po kayo, okay, don't hesitate or don't be shy to approach me or to chat me through PM or kahit sa JC. Okay, so yun lang guys. If there's any question guys ha, you can ask me anytime. Okay, so yun lang. Thank you for watching and listening po. Bye po. Thank you.